Happy Feast Day of the Immaculate Conception. Yung nanay ko kasi conception eh. Iyakin yon. Galing mang emotional blackmail yung nanay ko kasi pag nung maliit pa ako, wala kasi yung asawa niya eh, sundalo. Pag kinukulit ko, pinapaiyak ko yung mga kapatid kong babae, sasabihan ako. Iiyak ako kung hindi ka titigil dyan. So nagpapakabait ako. Nung bumalik na yung asawa niya, hindi na ako mabait. Kaya lang lagi niya akong pinapalo. Kasi yung nanay ko, hindi lang yun yung malamya, naiyakin. Nung sanggol pa raw ako, pagkatapos ng digmaan, provincial commander yung tatay ko ng Philippine Constabulary. Pinapaiwan yung carbine. Sa gabi, kung may kaluskos, kinakasahan ng nanay ko ng carbine daw yun eh. Kaya sabi ng aking mga tiyo at tiya, paggabi, pupunta sila sa bahay, malayo pa, sumisigaw na, "Konseng! Sisilang ito!" Kung hindi, palilipa rin ng nanay ko yung bao mo. Pagtatanggol sa akin yung anak niya. Yung tatay ko rin, concentration camp yan eh. Diyan sa Tarlac, kinulong pa sa Fort Bonifacio yan. Walang kinatatakutan yon. Maliban lang sa nanay ko, naiiyak din. Pare-pareho lang kami ng tatay ko eh. Ini-emotional blackmail. Pero yung tatay ko, kahit provincial commander, namatay, lieutenant colonel yun eh. Chief of police sa amin. Nagluluto sa bahay. Yung ibang mga macho, pinagtatawanan siya. Magaling magluto, mas magaling pa sa nanay ko. Pag pista, siya ang cook. Ganito ang mensahe ko eh, sa Immaculate Conception. Si Maria din, babae. Pero ang tibay. Noong napagmasdan niya na pinapatay yung kanyang anak, kinakanta natin, Stabat Mater Dolorosa. This sad, the sorrowful mother stood before the cross of her son. Ay, mali yung ibang mga painting. Pagpunta ko noon sa museum doon sa Rome, saka sa Paris, may mga painting na si Maria hinimatay na gano'n. Hindi. Nakalagay sa Biblia, she stood by the cross of her son. Yan ang mensahe. Na kung kay Carl Gustav Jung pa, ang bawat tao may animus at may anima. Yung nanay ko, lamang yung anima, yung feminine principle. Pero mayroon din siyang animos. Pagtatanggol sa amin, palilipa rin ng nanay ko yung bao mo pag luloko-loko ka. Yung tatay ko rin na animos, sundalo, wala nang mas macho pa kaysa mga sundalo. Pulis. Nagluluto, naglilinis ng bahay. Hindi siya napapahiya. Malakas ang kanyang animos dahil lalaki naman siya, pero yung anima, malakas din. So ngayong Immaculate Conception, ganun ang aking mensahe. Huwag kang masyadong animos na macho-macho ka. Parang yung mga hagibis. Tinitignan yung babae, legs mo nakakasilaw. Sex objects. Sumobra yung pagka-animos. Kailangan mayroon kang anima pag lalaki ka. Pag babae ka, susobra din niya. Yung anima mo, lamang. Pero dapat may animos ka. Yan ang mensahe ni Pope Francis. Hindi lang sa ating personal, kundi kailangan natin si Maria paalaala na yung ating lipunan, yung ating politika, yung ating ekonomiya, yung ating kultura, yung ating relihiyon, kadalasan masyadong animos. Patriarkal ang ating lipunan.
Kaya sabi ni Father Antonio Pernia SBD, nag-recollection sa amin kahapon. Parang yin-yang yan eh. Pag-aralan ninyo yung Chinese philosophy, nasa yin-yang yan. Yung yin, yung masculine principle, yung yang, yan yung feminine principle. Kailangan in harmony yan. Hindi pwedeng mag-ibabaw dyan ang isa. So sabi ni Father Tony Pernia, the first superior general yan sa SBD na Asian Filipino. Ang sabi niya, tingnan mo yung ating society, sinabi rin ni Pope Francis sa Fratelli Tutti. Aggressiveness, power, control, competition, accumulation of wealth. Masyadong lalaki yan. Kailangan lalagyan natin ng compassion, mutuality, solidarity, sharing of resources, nurturance. Hingin natin sa mahal na Birhen. Kasi kung magpapatuloy tayo ng ganito, yung mga lalaki, kadalasan, they build things. Kakwari sa Montalban. Tataas ng skyscraper. Tapos nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan kapag nalulunod na yung nasa Provident Village sa Marikina. Kulang ng nurturance. Kulang ng mutuality. Sa Ebanghelyo nga ngayon, be it done to me. Hindi niya naintindihan. Be it done to me according to your word. Sapagkat ang mga babae, intuitive yan. Yung mga lalaki, logical yan. Kaya, yung mga relihiyon, kahit Kristiyano, na logical, hindi nila maintindihan yung mga Katoliko na Immaculate Conception. Kasi, hindi na nila sinusuri yung mas malalim na tinuturo ng Catholic Church tungkol sa Immaculate Conception. Be it done to me according to your word. Sa mga lalaki, ganito, tabernacle. Pag madumi yan, laking gulo sa Paris Pastoral Council, mag-Zoom meeting yung shrine. Bakit madumi yung tabernakulo tsaka yung altar? Kasi, diyan nakalagay yung katawan ng banal na diwa na naging tao. Body of Christ yan. Kung yan, tabernakulo lang, nagkagulo na tayo. Mauna pang magulo dyan si Father Ronnie Crisostomo, SBD, 27th anniversary ng priesthood ngayon. Liturgist yan eh. Nag-aral sa Rome at saka Navarra, Spain yan eh. Kaya, very concerned sila na talagang malinis yung tabernakulo sa loob at labas. Diyan, naka-repose ang katawan ni Jesus. Yan pa kayang sinapupunan ng mahal na Birhen? Dudumihan mo ng kasalanang mana, diyan titira yung banal na diwa na naging tao. Be it done to me according to your word. At that moment, nanahan kasama natin ang banal na diwa sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Kaya manalangin tayo sa kanya ngayon na maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng simbahan na sinasabing Mary was conceived without sin by special grace. Sabi ni John Duns Scotus na malakas ang anima sa kaluluwa, Francis Cane. Wala sa Bible yan. Kaya ang kanyang argument parang pambabae din. Putuit, dikuit, ergo fecit. Ang ibig sabihin, karapat-dapat lang. It is proper, it is appropriate. Kaya ng Diyos. Putuit. He can do it. It is appropriate. And therefore, it was done. Tanggap ng mga Katoliko. Kailangan natin ang mahal na Birhen para sabihin sa atin kung paano ititimbangin
ang animus at anima sa ating psychology. Higit sa lahat, pinapaalaala ng Immaculate Conception, yung feminine principle, kailangan, sabi ni Father Tony Perea, nasa ating politics, nasa ating economics, nasa ating culture, nasa ating religion. Yun ang mas malalim na lesson ng Immaculate Conception. Kasi sabi ni Teilhard de Chardin, evolution, moving towards the future. And in evolution, kailangan yung masculine principle is in harmony with the feminine principle. Bakit ganito yung mundo natin ngayon? Masyadong patriarchal, masyadong analytic, masyadong power, masyadong aggression, nagpapalakihan ng kanilang mga bomba, ang North Korea at marami pang mga bansa. Kung kalunos-lunos ang kalagayan ng daigdig natin ngayon, pinakamalalim na dahilan, ang ating lipunan, ang ating politika, ang ating ekonomiya, ang ating kultura, ang ating relihiyon, paminsan-minsan pa, kahit Katoliko na, mas grabe yung ibang mga relihiyon, masyadong patriarchal. Wala nang intuition, walang sensuousness, walang subtlety, walang nurturance, walang empathy. Kulang na kulang. Kaya ngayon, na nasa COVID tayo, mas kailangan natin ang feminine principle. Ngayon, nadadating pa yung bagyo ng economic recession, ang nagugutom daw, 9 million last year, 30 million ngayon. Kailangan natin ang feminine principle. Darating pa ang climate change. Kasalanan din natin yan. Masyadong patriarchal tayo. Sinisira natin ang kalikasan para sa ating mga skyscrapers. Anong nangyayari ngayon? Pag nagiging mas mainit ang mundo, darating pa ang higit pang pighati. Kailangan natin ang feminine principle. Ayusin natin ang Marikina watershed. Ayusin natin ang pagpapaaral sa ating mga bata para isaalang-alang nila yung mga lahi ipang darating as they fulfill their needs today. Likas kaya dapat ang ating politika at ekonomiya. Pagdasal natin na yung mga magsasaka ay aayusin yung soil health para hindi tayo magkaka-cancer, magka-high blood at saka magka-atake di corazon. Yan pangangailangan natin ngayon, natutugunan sa ating pananampalataya na ang anak ng banal, ang anak ng Diyos, ang ina ng naging ina, ang mahal na birhen, nanahan sa kanyang sinapupunan. At dahil dyan, sabi sa Magnificat, all generations shall call me blessed. That's what we are doing today. We are calling her blessed. She is the Mother of God, and she was also spared from the stain of our first parents, of our Adam and Eve. Nagkasala sa first reading. So let us pray today through the intercession of the Mother of God who was conceived without sin, that we will be real human beings with the masculine and feminine principle inside us in harmony, but especially in a society where feminine principles will also be influential. Intuition, mystery, nurturance, mutuality, compassion and empathy, sharing of resources. Pag nagtagumpay tayo na ilagay sa society yan natin, we will come closer to the Word of God, to the shalom that Christ has come to bring. Pinapagdasal natin, thy kingdom come. That will only come
if the masculine and feminine principles of evolution will be implemented in our society, will be implemented in our journey towards the fullness of the kingdom at the end of time. Mary, health of the sick. You will conceive without sin. Have mercy on those suffering from COVID-19. Have mercy on those women who are suffering from domestic violence. Let's pray also for the men. Lagi na lang, yung binubugbog na babae, pinagdadasal natin. Yung tangayang lalaki, kulang ng anima, kulang ng kompasyon, pagdasal natin yan. Pagdasal natin, yung mga kababaihan, biktima ng human trafficking, as we celebrate the greatest woman who ever lived. She was spared from original sin because she became the mother of the divine word who took on human form so that we can be saved from our sins. Heaven was opened, and now we can hope for a life forever, joy without end.